Nagsimula na ang laro ng katapusan ng mundo. Milyon-milyong arko ang random na inilagay. Mayroong nakakuha ng kakaibang hugis na arko. Mayroong nakakuha ng bahay na kayang lumipad sa himpapawid. At ako, sa simula pa lang, ay nakakuha ng tanging Dark Gold Mythic Grade Nuclear Submarine sa buong server. Mabuhay sa gitna ng kapahamakan sa mundong ito. Ang malakas na ulan na ito ay bumuhos na sa loob ng 30 araw. Orange na babala ng bagyo. Ang buong lungsod ay huminto sa trabaho at produksyon. Kakulangan sa supply ng mga materyales. Hinihiling sa mga mamamayan na iwasan ang paglabas. Natrap ako sa gitna ng tulay. Puno ng nakakabinging busina. 10 metro sa unahan. Isang Land Rover na biglang lumipat ng lane. Ang bumangga sa puting kotse. Ito ang tuluyang nagpasiklab. Sa matagal ng kinikimkim na galit ng syudad, ang driver ng Land Rover, binabasag ng baseball bat ang windshield. Ang driver ng puting kotse na nasa bingit ng kamatayan, gumamit ng steering wheel lock para lumaban. Nag-away ang dalawa sa malakas na ulan. Dugo ang bumuhos. Hindi lang walang umawat sa mga may-ari ng sasakyan sa paligid. Bagkus, kinuha nila ang kanilang mga wrench at sumali sa gulo. Ang sangkatauhan ay tuluyang bumagsak sa harap ng patuloy na kalamidad. Sa gitna ng walang saysay na labanang ito, bigla kong napansin ang isang nakamamatay na kakaibang bagay. Ang maputik na tubig ng ilog, na dating ilang metro ang layo mula sa tulay, ay biglang umapaw. Lampas na sa kalahati ng gulong ng sasakyan. Ang tulay ay nanginginig ng husto. Sa hampas ng rumaragas ang tubig, isang nakakatakot na ugong ang narinig mula sa itaas. Lahat ay huminto sa kanilang ginagawa at tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Sa dulo kung saan nagtatagpo ang langit at lupa, isang itim na pader ng tubig na daan-daang metro ang taas. Mabilis na papalapit na parang bagyo. Sa sandaling ito ng matinding kawalan ng pag-asa, isang walang emosyong electronic na boses ang umalingaw-ngaw sa isip ng lahat. Babala, naka-online na ang laro ng katapusan ng mundo. Pagkalipas ng isang oras, lalamunin ng tsunami ng paggunaw ang lahat ng lupain sa mundo. Ang antas ng dagat ay aabot sa 8,000 metro. Ang sistema ay random na naglagay ng 10 milyong arka nino. Pindutin ang kumikinang na manibela upang itali ang arka at makakuha ng kwalifikasyon para mabuhay sa tubig. Nagsisimula na ang countdown. Good luck sa inyong lahat. 8,000 metro ang taas ng dagat. Ibig sabihin, pati ang Mount Everest ay may taluktok na lang. Lulunurin ito ang buong sangkatauhan. Kung totoo ito, sa 1-0 bilyong tao sa mundo, 1-0 milyong arko lang ang mayroon. Isang sa 1,000 lang ang sansa kong mabuhay. Hirap akong binuksan ang kalahati ng pinto ng kotse at umakyat sa bubong. Maingat akong tumingin sa paligid. Malabo ang paningin ko dahil sa malakas na ulan. Pero sa kabila ng kawalan ng pag-asa, may napansin pa rin ako. Mga 20 metro mula sa akin. Sa base ng Cable Stayed Bridge Tower, nakasabit ang isang kasing laki ng palad na naglalabas ng mala-asul. Naliwanag na manibela ng barko na tanso. May nakakita rin ng isang malaking lalaki na puno ng taba ang mukha. Sinundan niya rin ang tingin ko at nakita ang timon ng barko. Sumigaw siya at tinapak-tapakan ang balikat ng isang babae na sumisigaw. Habang siya naman ay lumukso. Ang manibela na tanso. Umalis ka, akin yan. Sinuntok ng malaking lalaki ang ilong ng isa pang lalaki na sumusubok humarang. Hawak ang manibela na asul na may duguan na kamay. Sa susunod na segundo, sa pagkabigla ng marami, sa gitna ng inggit, ang katawan ng malaking lalaki ay naging asul na ilaw at nawala sa kanyang kinatatayuan. May arko nga. Hindi nagsinungaling ang sistema. Tuluyan nang nabaliw ang mga tao. Lahat ay nagsimulang maghanap ng mga kumikinang na bagay. Sa paligid ng may pulang mata, may kinikimkim akong sama ng loob. Sa layong iyon kanina, kung sumugod ako, tiyak na ako'y sisipain ng malaking lalaki sa ilog. Dahil sa matinding dehado sa laki at lakas, kailangan kong gamitin ang utak ko. Dahil ang pasukan ng arko ay random na inilalagay. Kung gayon ay imposibleng lumitaw lamang sa matataas na lugar. Biglang may lumutang sa tubig na malaking piraso ng billboard. Ang mga labi ay marahas na umindayog sa maputik na ilog. At sa gilid ng mga labi, may nakaimprentang logo ng timon ng barko na may mahinang glow. Palutang-lutang ito sa tubig. Papunta sa direksyon ko. Mga 1-0 metro pa. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. May ilang tao rin na nakapansin sa billboard. Sinusubukan nilang lumangway papunta roon. Pero napakabilis ng agos. Ang isa sa kanila, 2 metro pa lang. Ang nalalangway ng masagasaan ng isang lumulutang na kotse sa tulay. Hindi man lang siya nakasigaw. At naging durog na laman, dumanak ang dugo sa ilog. Ang billboard na ito ay isang nakamamatay na tukso. Kung tatalon ako para kunin ito, tiyak na magiging target ng lahat. Bago pa man mahawakan, kakalagkarin na siya ng iba at lulunurin. 8 metro, 5 metro, 3 metro, ngayon na. Biglang gumuwang ang katawan ko. Nagkunwari akong nadulas, at gumulong ako pababa sa sasakyan.
diretso sa napakalamig na ilog. Ang baliw na babae ay naghahanap ng kamatayan. Ang mga lalaking nagbabantay sa akin ay agad na lumayo ng tingin. Nang makita nila ito, 6,357. Agad silang umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paghahanap ng ibang target. Sa kanilang paningin, kung mahulog ako sa ganitong agos, tiyak na mamamatay ako. Agad akong nilamon ng malamig na tubig ng ilog. Dumating ang matinding pakiramdam ng pagka-suffocate at paghila. Pinilit kong tiisin ang pagtama ng mga basura. Sinikap kong lumangoy sa anino ng billboard. Ang 100 metrong taas na tsunami ay malapit na. Ang dagundong nito ay mas malakas pa sa pagkasira ng tulay. Ang liwanag sa itaas ay natakpan ng malaking pader ng tubig. Ang buong mundo ay bumagsak sa dilim. Nakaraos ako. Ding, nakapasok na sa safe arc. Manatili ng 1 oras para sa ganap na pagbubuklod. Ang pag-alis sa kalagitnaan ay mag-reset ng countdown. At magbubukas sa iba. 36 minuto at 28 segundo bago ang rurok ng tsunami. Pinunasan ko ang putik sa aking mukha. Sa mahinang ilaw ng emergency lamp, sinimulan kong tingnan ang paligid. Walang bintana rito. Ang espasyo ay nakakagulat na malaki. Ang hangin ay may bahagyang amoy ng langis at ozone. Ang mga dingding ay gawa sa makapal na espesyal na bakal. Sa itaas, may komplikadong mga tubo at balbula. Sa control panel sa harap, mayroong maraming gauge, bagaman karamihan ay patay. Ang radar screen sa gitna ay naglalabas ng berdeng ilaw. Hindi ito ordinaryong Yate o Life Raft. Sa gitna ng control panel may nakasulat, nakupas na salitang Ruso at isang numero. Nakita ang nakaligtas. Pindutin ang core control hub. Kasalukuyang katangian ng arko. Decommissioned na submarino. Mga function. Ganap na paglaban sa presyon sa ilalim ng tubig. 100.23 ganap na lumalaban sa presyon sa ilalim ng tubig. 0 oras 30 minuto siyam. 100.20 sonar detection radar. Sonar detection radar 100.83 siyam. Panloob na sistema ng paggawa ng oxygen 100.82 siyam. Babala, tinanggal na ang reaktor ng barkong ito. Babala, tinanggal na ang reaktor ng barkong ito 100.33 siyam. Kasalukuyang pinapagana ng backup na baterya. Mangyaring maghanap ng karagdagang enerhiya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mawawalan ka ng kakayahang sumisid. Box submarine. Ang labas ng mundo ay malapit nang magiging isang malawak na karagatan. Ang malalaking alon ay kayang durugin maging ang mga skyscraper. Ang mga nakakuha ng balsa at life raft ay madudurog lamang ng tsunami sa ibabaw ng tubig. At ako naman, mayroon akong isang sasakyang kayang sumisid. At hindi alintana ang anumang bagyo at malalaking alon sa ibabaw. Mabuti na lang bilang isang empleyado. Sanay akong dalhin ang lahat ng gamit ko. Sanay akong dalhin ang lahat ng gamit ko. Ang mga bagay na ito sa panahon ng pahayag. Hindi pa nga sapat para sa merienda. Pero sa submarinong ito, ang buong nalubog na lungsod ay magiging aking pribadong supermarket sa ilalim ng dagat. May signal pa sa loob ng submarino. Mukhang ang kapangyarihan ng sistema ay sumasaklaw na sa pandaigdigang network ng komunikasyon. Buksan ang telepono. Nagkakagulo na ang WeChat group ng kumpanya. Ang mga nang-aapi sa empleyado. Ngayon ay, lahat ay bumalik agad sa ika-68 palapag ng kumpanya. Ang sinumang tumakas ay, babawasan ng sahod at sisipain. Nang makita ko ang mensaheng ito, halos matawa ako sa galit. Nabaliw na ba ang gwapong iyan? Sinabi na ng sistema na, tataas ang level ng dagat sa 8,000 metro. Ano ang silbi ng ika-68 palapag? May mga sipsip na sumasang-ayon sa group chat. At mayroon ding mga kasamahan na desperadong humihingi ng tulong na nakulong sa lobby ng unang palapag. Ngunit si Boss Wang ay walang awang sumagot. Sino ang nagsabi sa iyong mahuli? Ikaw na ang bahala. Umisi ako. At agad kong inilagay ang aking telepono sa silent mode. Hindi ko na inabalang umalis sa grupo. Sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin nilang maging hari. Hindi na makakaligtas ang grupong ito ngayong gabi. Tumayo ako. Lumapit ako sa periscope at sonar radar ng submarino. Kahit na ito ay retirado, ang saklaw ng pagtuklas nito ay nakakagulat pa rin. Sa birding screen ng radar, ako ang sentro, at sa loob ng 5 kilometro ang ilalim ng tubig. Nascan na ang terrain. Nakita ng radar ang isang hindi nakatalagang signal ng arko.
Hindi sinabi ng sistema na isang arko lang ang pwedeng i-bind kung makakapunta ako doon. Gamit ang submarine at kunin ang ibang arko. Babala, ang rurok ng tsunami na wawasak sa mundo ay narating na. Babala, ang rurok ng tsunami na wawasak sa mundo ay narating na. Ang kalamidad na ito ng baha ay tatagal ng 8 oras. Ang ilalim ng tubig ay may dalang maraming labi ng gusali at hindi kilalang mutated na nilalang. Ang mga nakaligtas sa loob ng arka ay pinayuhan na kumapit ng mahigpit. Magsikap na mabuhay. Mula sa labas ng submarino. Walang tigil ang malalim na ugong. Iyon ay ang tsunami ng paggunaw na nagdadala ng hindi mabilang na mga labi ng sasakyan, mga higanteng punong nabunot, maging ang mga sirang bakal ng gusali na nagwawala. Nakaupo ako sa malamig na metal na sahig ng isang decommissioned na submarine. Nakikinig sa labas, ang dagundong ng tubig na sumisira sa lahat. Unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng puso. Ang emergency light sa loob ng submarino nagbibigay ng malabong puting ilaw. Bagaman ang pinakapangunahing lamang sistema ng ventilasyon ang gumagana. Medyo mabigat ang hangin. Ngunit dito ay walang tumutulong tubig. Ang temperatura ay pareho. Kung ikukumpara sa impyernong karagatan sa kabilang dingding, ito ay paraiso. Inilabas ko ang telepono na inilagay ko sa waterproof bag. Nakakamangha na. Matapos sakupin ng sistema ang mundo, ang telepono ay hindi lamang may buong signal. Ang baterya ay nakakandado sa 100%. Binuksan ko ang WeChat. Ang company group na kanina ay nagkakagulo. Ay biglang nagbago ang tono. Boss Wang, nasaan ka? Boss Wang, nasaan ka? Boss Kwan, nasaan ka? Hindi ba sinabi mong ligtas ang mga nakatataas? Bakit nakakandado ang pinto ng opisina mo? Sabi ko sa group chat ng kumpanya. Ayoko pang mamatay. May mga bangkay sa tubig. Puro bangkay sa tubig. Tinitigan ko ang screen. Napuno ng desperadong sigaw. Wala akong naramdaman. 65.7 square meters. Paano ka makakapunta sa itaas? Paano ka pupunta? Sa gusaling iyon, na sinasabing pinakamataas sa syudad. Sa harap ng 100 metrong tsunami. Ito ay isang malaking aquarium na salamin. Puno ng kalunos-lunos na tanawin ang chat group ng syudad. Puno ng kalunos-lunos na tanawin ang chat group ng syudad. Puno ng kalunos-lunos na tanawin ang chat group ng syudad. May nag-live stream sa kawalan. Sakay ng pedal boat na hugis pa to. Agad nila mo ng malaking alon. May nagbunyag. Ang marangyang underwater restaurant sa timog ng lungsod. Ang ark ay sinira ng daan-daang salarin. Galit na sinira ang bulletproof glass. Lahat ay namatay. Pinagpawisan ako ng malamig sa apokalipsis. Ang pagiging kapansin-pansin ay kasalanan. Sa mata ng mga walang disiplinang tulisan. Kung hindi nila makukuha, sisirain nila. Dahil dito, lubusan akong nagising. Ang 10 milyong arko ay parang marami. Ngunit sa harap ng 10 bilyong populasyon ng mundo, ito ay 1,000 sa 1,000 na tsansa ng kaligtasan. Ngayon, ang mga nakaligtas ay tuluyan ng nahati sa 2 panig. Ang may arka at ang wala. Ang mga nakababadsa, malamig na baha at malapit ng mamatay, ay magiging lubhang baliw. Gagawin nila ang lahat para ihatak ang lahat sa impyerno. Sa sandaling iyon, ang pangunahing control panel sa loob ng submarino ay biglang umiilaw ng isang nakasisilaw na asul na liwanag. Ang walang emosyong elektronikong boses ng sistema ay umalinggaw sa loob ng cabin. Tapos na ang countdown. Binabati kita, Loloo, sa pagkakakonekta sa Blue Hidden Ark. Decommissioned Box Submarine. Binuksan ang channel ng komunikasyon. Inilabas ang mga panuntunan sa kaligtasan. Ang kulay ng upuan ng barko ay kumakatawan sa antas. Ang madilim na asul ay para sa mga nakatagong espesyal na uri. Hindi walang talo ang arka. Kung mapatay ang may-ari sa labas, magbabago ang may-ari ng arka. Na-unlock ang pagsisid at sonar. Ang kaliwang kamay ay nagkaroon ng tatuo ng espasyo ng buhawi sa kailaliman. Maaaring direktang kolektahin ang mga supply at ilagay sa imbakan. Ang kalamidad ng pagbaha ay tatagal ang 7 araw. Kasama ang hindi pa natutukoy na mutasyon sa ilalim ng tubig. Mangyaring magsikap na makaligtas. Itinaas ko ang aking kaliwang kamay. Sa palad ko, tulad ng inaasahan, mayroon ngang isang dahan-dahan. Umiikot na misteryosong asul na tatuo ng buhawi. May kaunting lamig. 7 araw. Hindi ito isang bilang na pwedeng baliwalain. Kahit na ang aking submarino ay kayang iwasan. Ang malakas na hangin, malalaking alon at mga pirata sa ibabaw ng tubig. Ito ay isang lumang submarino. Ang display ng baterya sa control panel ay 15% lang. Kung walang karagdagang enerhiya, kapag huminto ang oxygen system, mamamatay ako sa loob ng kabaong na bakal na ito. Bukod pa rito, 3 pakete lang ng compressed biscuits at isang lagok ng tubig ang nasa bag ko. Kailangan kong kumilos. Mabilis akong lumapit sa main console. Hinawakan ko ang malamig na metal na joystick. Kahit dati ay hindi ako marunong magmaneho. Binigyan ng sistema ang kapitan ng intuitive na kakayahan sa pagmamaneho. Sumisid sa lalim na 50 metro. Aon ang all-terrain sonar radar.
Target, sentro ng lungsod. Walmart Supercenter. Kasabay ng isang mahina. Ng tunog ng makina. Ang propeller sa likod ng submarino ay nagsimulang umikot. Sa pamamagitan ng night vision screen ng periscope, pinanood ko ang submarino na dahan-dahang lumubog sa madilim na ilalim ng ilog. Ang mundo sa ilalim ng tubig ay isang nakakapanindig balahibong tanawin ng katapusan ng mundo. Ang dating abalang kalsada, ngayon ay naging madilim na bangin sa ilalim ng dagat. Ang mga ilaw trapiko ay nasa ilalim pa rin ng tubig, at kumikinang ng nakakatakot na liwanag. Maraming sasakyan ang nakabaliktad sa putik. Ang pinakakakatakot ay ang daloy ng tubig. Ay puno ng mga lumulutang na bangkay. Sila ay sumusunod sa ilalim ng agos. Sa labas ng bintana ng submarino, pinigilan ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. At nakatitig sa radar screen. Pagkaraan ng 20 minuto, ang submarino ay huminto. Sa ibabaw ng isang malaking gusali, ito ang pinakamalaking warehouse supermarket sa lungsod, na ngayon ay lubusan ng binaha. Ang glass dome ng supermarket ay matagal nang nawasak sa ilalim ng matinding presyon ng tubig, na bumubuo ng isang malaking butas. Maingat kong ibinaba ang submarino sa loob ng supermarket sa pamamagitan ng butas. Huminto ako sa department store sa ikalawang palapag. Huminga ako ng malalim, at isinuot ang kasuotang pang-diving na nasa submarino. Isang lumang diving suit. Binuksan ang hatch sa itaas. Ang napakalamig na baha. Agad na pumasok sa decompression chamber. Lumabas ako ng submarino. At pumasok sa binahang supermarket. Napakalabo ng paningin sa ilalim ng tubig. May mga lumulutang na plastic bag na nakakalat sa lahat ng dako. Napaninda at nakakadiring kalat. Lumangway ako sa isang estante. Ang malalim na buhawi sa kaliwang palad ko ay nakatutok sa isang hanay ng mga tinapay na dating maganda ang balot. Babala, nakita na ang pagkain na ito ay lubhang kontaminado ng flood rain corpse fungus. Ang expiration date ay 0 na. Naging nakakalaso na basura. Hindi ko mailagay sa espasyo. Tama nga. Ang baha ang pinakamapanganib na pinagmumulan ng polusyon. Ang mga pagkain na hindi nakaselyo sa araw ng katapusan ng mundo ay nasira na lahat. Kung kukunin ko ito ng may kasakiman, mamumultahan lang ang submarino. Ang nakamamatay na pagkakaiba sa impormasyon na ito. Ibig sabihin, ang pandaigdigang reserba ng pagkain ay biglang nabawasan ng 70% sa sandaling ito. Itigil ang pagbili ng maramihang pagkain. Mag-imbak lang ng dilatang pagkain. Vacuum-sealed na karne. Tubig na nakabote at mga gamit na hindi tinatabla ng tubig. Agad kong binago ang aking estratehiya. Mabilis akong naglibot sa mga lugar ng supermarket. Ang kaliwang kamay ay humahagod sa mga istante. Kumuha ng 5 pulata ng luncheon meat. Kumuha ng 100 vacuum-sealed na dehydrated na gulay. Kumuha ng 200 malalaking galon ng purong tubig. Kumuha ng 200 malalaking galon ng purong tubig. Kumuha ng mga high waterproof na searchlight at pang-diving. Mga kutsilyo at first aid kit, kunin lahat. Ito ang deep sea $0 shopping. Ang sukdulang sarap. Ang ibang tao sa ibabaw ng tubig ay nagpapatayan para sa kalahating bote ng maruming tubig. Samantalang ako lang ang narito at inokupa ang buong supermarket. Habang lumalangoy ako patungo sa seksyon ng damit panloob upang kumuha ng ilang tuyo at malinis na damit panloob. Biglang nahagip ng aking paningin ang isang mahinang puting ilaw. Sa anino ng bumagsak na istante, tahimik na nakahiga ang isang parisukat na metal na kahon na may malambot na puting ilaw. Ang agos ng tubig sa paligid nito ay tila pinaghihiwalay ng isang puwersa. Walang tumatagos. Iyon ang waterproof treasure box. Ding, global announcement. Binuksan ang kauna-unahang deepwater doomsday chest sa buong server. Nag-trigger ng natatanging Easter egg. Ang regalo ng Diyos ng dagat. Lahat ng supply ng treasure chest sa hinaharap. Permanenteng doble ang critical na bonus. Permanenteng double. Sa post-apocalyptic na mundong ito na kulang sa mga supply. Ito ay isang Diyos na cheat na makakapagpabago ng kapalaran. Bumukas ang bowl. Sa loob nito, tahimik na nakahiga ang 2 bote ng kakaibang likido at 2 piraso ng tinapay. Nakakuha ka ng deep sea compressed purified water .4 at high energy compressed military rations and .4. Tandaan, ang mga supply sa bowl ay walang expiration date at risk sa kontaminasyon. Pwedeng A-stock na walang limitasyon sa espasyo. Kaya pala ito ang tunay na matibay na pera. Kahit na nakakain ang mga dilata sa supermarket, malaki ang kinakain nito sa submarine, na may limitadong espasyo ng imbakan. At kapag naubos, wala na. Ngunit ang mga supply sa treasure chest ay hindi lang may napakataas na katangian. Hindi pa nakakaabala sa espasyo. Agad kong binuksan ang Survivor Communication Center na kakalok lang. Tulad ng inaasahan, mayroon ng nag-a-spam doon. Rolex kapalit ng isang tinapay. Nakakuha ng treasure chest sa tubig. Huwag kumuha kung mayroon kang purified water. May mutan piranha sa tubig. Kagagaling lang putulin ang kamay ni Oldly. Habang tinitingnan ko ang magulong impormasyon. Sa communication center, ngumiti ako ng malamig. At agad na isinara ang panel. Ngayon, lahat ay nagpupumigla sa ibabaw ng tubig. Hindi na nga sumisid sa malalim na bahagi. Sa ngayon, ako lang ang nakakagalaw ng malaya. Habang abala pa ang iba sa paghahanap buhay. Sisiguraduhin kong makukuha ko lahat ng treasure chest dito. Sa tulong ng sonar radar ng submarino, kaya kong tumpak na matukoy
ang mga nagliliwanag sa putikang tubig. Sa loob ng 2 oras, sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa ng supermarket, sa parking at cold storage area, nakahanap ako ng 6 na puting treasure chest. Walang labis, walang kulang. Lahat ng binuksan ko ay purong tubig at high energy food. Ang high energy food sa ilalim ng double critical hit. Pagkain na may mataas na enerhiya. Sa loob ng aking system space, agad na. Nakapag-imbak ako ng sapat na pagkain. Para sa isang buwan. Ang baba naman ng drop rate. Ang tagal ko nang naghahanap, puro puting kahon lang. Habang nagrereklamo, lumanggoy ako patungo sa supermarket. Ang pinakaloob na security control room. Nakasara ang pintuan doon. Pero nakita ko sa siwang ng pinto, may kakaibang pulang ilaw na lumalabas. Hindi puting ilaw, pulang ilaw. Kinuha ko ang fire axe na nakuha ko lang. Gamit ang buoyancy sa ilalim ng tubig. Ilang beses kong hinampas at binuksan. Ang kalawangin na kandado ng pinto. Sa sandaling itinulak ang pinto. Isang pulang metal na treasure box. Tahimik na nakalagay sa mesa ng security room. Kinuskus ko ang aking mga kamay. At biglang binuksan ang takip ng kahon. Binuksan ang pulang weapon treasure box. Double critical hit activated. Nakakuha ka ng level 1 na armas. High pressure underwater nail gun. Kasama ang 200 espesyal na armor piercing steel nails. Idinisenyo para sa malalim na tubig. At mataas na presyon ng kapaligiran. Hindi apektado ng paglaban ng tubig. Madaling makakapasok sa 3 dinit na bakal. O bungo ng mutant sa loob ng 1-0 metro. Hinawakan ko ang mabigat na itim na nailgon. At naramdaman ang lamig ng metal. Isang kumpiyansa na, hindi ko pa nararamdaman. Ang bumalot sa akin. Sa mundong ito na, kumakain ng kapwa-tao, ang armas lang ang totoo. Isinabit ko ang isa sa mga nailgon sa aking baywang. At ang isa pa ay inilagay ko sa espasyo. Nang paalis na ako, napansin ko sa sulok ng security room. Ang isang malaking kalahating nakabaon na bank grade safe sa dingding. Hindi ito mabubuksan kahit ng pampasabog. Hindi ko alam kung ang sandata na ibinigay ng sistema ay gagana. May gumalaw sa puso ko. Itinaas ko ang nailgon at itinutok sa electronic password lock ng safe. Walang pag-aalinlangan kong pinindot ang gatilyo. Bang! Sa ilalim ng tubig, ang nailgon ay naglabas ng isang napakabigat na pagsabog. Isang malakas na puwersa ang nagpamanhid sa aking braso. Nakita ko ang espesyal na steel nail na tumusok sa makapal na alloy lock core. Ang pinto ng safe ay naglabas ng tunog na nakakakilabot sa ngipin at bumukas. Sa hindi inaasahan, ang laman nito ay hindi mga tumpok ng pera o ginto, kundi isang kumikinang na bowl na may misteryosong kulay ube na ilaw. Ding, nakita na ginamit ng survivor ang karahasan upang sirain ang mga nakatagong panuntunan. Nag-trigger ng espesyal na drop. Binuksan ang purple item treasure chest. Nagkabisa ang dobleng critical na hit. Nakakuha ka ng purple grade blueprint, deep sea. Oxygen circulation module NAS-2. Nakakuha ka ng purple grade blueprint. Miniature Box Energy Cell Blueprint DAS-2. Oxygen Module. Box Energy Cell. Ang pinakamalaking kahinaan ng submarino. Iyon ay enerhiya at oxygen. Hanggat magawa ang dalawang bagay na ito, ang submarino ay magkakaroon ng walang hanggang paglalakbay at magiging multo ng malalim na dagat. Ngunit paano gagamitin ang blueprint na ito? At nasaan ang crafting table? Babala, nakita ng sonar radar ang isang high-energy biological reaction. Mayroong hindi kilalang pangkat ng isdang mutant, na mahigit 3 metro ang haba, ang mabilis na lumalapit sa inyo, dahil sa amoy ng dugo. Inaasahang makikipag-ugnayan sa loob ng 30 segundo. Nagbago ang kulay ng mukha ko. Ang ingay ng pagbasag ng safe kanina. Mabilis kong itinulak ang pader. At lumanggoy ng mabilis patungo sa decompression chamber. Sa madilim na tubig sa likuran ko, unti-unti nang lumitaw ang napakaraming pulang mata. Kagagapang ko pa lang, papunta sa decompression chamber ng submarino. At kakalok ko pa lang sa mabigat na metal na pinto. Nang marinig ko ang sunod-sunod na paghampas mula sa labas. Sa makapal na salamin ng bintana, nakita ko ang mahigit 10 isda. Na may habang mahigit 3 metro. May mga ngipin na parang pangil. At matatalim na tinik, kinakagat ang labas ng submarino. Mabuti na lang at ang espesyal na bakal na baluti ng lumang nuklear na submarino ay sapat na makapal. Nag-iwan lang ng ilang puting marka na walang silbi. Pagkatapos ng ilang pagbangga, tila na pagtanto nila na hindi nila malulunok ang bakal na ito. Ikinampay nila ang kanilang mga buntot at nawala sa madilim na tubig. Nakaupo sa malamig na sahig, habang humihingal. Tapos na ang pinakamataas na alon ng tsunami, at nagsisimula na ang paghupa ng agos. Bumababa ang agos ng 70%. Mayroon tayong 4 na oras na ligtas na panahon. Pagkatapos nito, magkakaroon ng malakas na ulan ng yelo at matinding bagyo. Ang aking mga ugat ay bahagyang nakapagpahinga sa loob ng 4 na oras na ito. Ang malakas na hangin at alon sa ibabaw ng tubig ay hihina, at ang mga ilalim na agos ay magiging mas kalmado. Ito ang perpektong oras para magpahinga. Tumayo ako, tiningnan niya ang kanyang kaliwang palad, na may tattoo ng abyssal vortex. Pero kumunot ang kanyang noo. Kanina sa ilalim ng tubig na bodega ng supermarket, ang isang alon ng walang tigil na 0 yuan shopping. Dagdag pa ang tanging permanenteng 200 at 4,304 sa buong server.
Na may double critical hit bonus 204,304. Na may double critical hit bonus. Ang espasyo ng aking sistema at ang imbakan ng submarino ay punong-puno na. Daan-daang bariles ng purong tubig. Tambak ng high-energy compressed military rations. Canned luncheon meat. Hindi na makasingit kahit isang karayom. Maganda ang maraming supply. Pero sa apocalypse, ang mga patay na supply na hindi gumagalaw ay katumbas ng basura. Ang pinakakailangan ng aking submarino ngayon ay enerhiya at impormasyon tungkol sa mas malalim na bahagi ng mundong ito. Matapos ang pagdaan ng pinakamataas na alon ng tsunami, ang bilang ng mga tao sa regional channel ay nabawasan na ng 1/4. Ang bilang ng mga tao ay nabawasan na ng 1/4. Ang lamig, ang bilang ng mga tao ay nabawasan na ng 1/4. Ang natitira ay halos, umiiyak sa gutom, lamig at sakit. Nag-isip ako sandali, naglagay ako ng link sa trading hall. Nagbebenta si Lulu. Mga ibinebenta, 500 ETH ng purong tubig sa halagang hindi palitan ng basura. Palitan lang ng mahalagang impormasyon ng sistema. Espesyal na blueprint o bihirang materyales. Presyo sa pribado. Sa mundong ito na binaha. May tubig sa lahat ng dako. Pero ang pinakamahirap hanapin ay inuming tubig. Ang baha ay may kasamang mga bangkay. Chemical at hindi kilalang virus. Chemical at hindi kilalang virus. Chemical at hindi kilalang virus. Ang direktang pag-inom nito ay lubhang nakamamatay. Ang boat ko ng purong tubig ay tiyak. Ang pinakamataas na kalakal sa yugtong ito. Wala pang 3 segundo. Mula nang maipadala ang mensahe. Ang tunog ng drip 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 ng pribadong chat ay naging parang talon. Ang tunog ng pribadong chat ay naging parang talon. Porsche, palitan ng tubig, a block. Kailangan ng supplies. Porsche, palitan ng tubig, a block. Porsche, palitan ng tubig, a block. Nawala ng buhay, asawa, ipinangutang, ipinagpalit sa tubig, hinarangan. Walang emosyon akong nag-filter ng mga walang kwentang impormasyong ito. Hanggang sa isang pribadong mensahe. Ang nakakuha ng aking pansin. Mayroon akong kumpletong impormasyon tungkol sa mga treasure chest, level at pagkakategorya ng arko. Ako ay isang retiradong scout. Palit tayo ng isang bote ng tubig at isang compressed biscuit. Deal. Malinaw ang lohika ng taong ito. At may hawak siyang impormasyon. Matalino siya. Kalahating bote lang. Kalahating bote lang. Kung ayaw mo, wag. Kailangan kong subukan ang kanyang limitasyon. Kailangan kong subukan ang kanyang limitasyon. Kailangan kong subukan ang kanyang limitasyon. Ang pagiging masyadong mayaman sa panahon ng apokalipsis ay magdadala lamang ng kamatayan. Deal. Ipadala ito sa pamamagitan ng system contract. Ipadala ito sa pamamagitan ng system contract. Ipadala ang impormasyon sa pamamagitan ng system. Isang puting ilaw ang kumislap. Mayroon akong karagdagang balumbon ng pergamino sa aking kamay. At automatikong nabawasan ng kalahating bote ng tubig ang espasyo. Agad kong binuksan ang balumbon. Ang impormasyon dito ay nagpakitid ng aking mga mata. Ang pinakapundamental na lohika ng buong mundo ay ganap na nabuksan sa aking harapan. Nakakuha ako ng 3 mahalagang impormasyon. Inayos ang impormasyon sa lock. Ang una ay ang mga treasure chest ay naglalabas ng mga supply ayon sa kulay. Mangyaring sumunod at magtulungan upang baguhin ang tono gamit ang malakas na pakiramdam. Ang una ay ang mga treasure chest ay naglalabas ng mga supply ayon sa kulay. Ang simpleng Chinese ball na inayos ay hindi mahalaga. Mangyaring sumunod at magtulungan upang baguhin ang tono gamit ang malakas na pakiramdam. Ang puti ay kumakatawan sa tubig at pagkain. At iba pang pangunahing kagamitan sa kaligtasan. Ang pula ay kumakatawan sa malamig at mainit na sandata. At kagamitan sa armas tulad ng baluti. Ang asul ay para sa gas mask. At iba pang espesyal na gamit tulad ng underwater thruster. Ang berde naman ay para sa mga nilalang. O buto ng halaman na maaaring itanim. Sa loob ng isang partikular na arko. Ang pinakabihirang lilang blueprint ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsira. Sa matitigas na bagay tulad ng mga kotse at malalaking kabinet. Mga sasakyang gumagamit ng enerhiya. Mga istrukturang may mataas na depensa ngunit hindi gumagalaw. Mga nilalang na hindi nangangailangan ng mekanikal na enerhiya ngunit kailangan ng maraming pagkain. Pangatlo, ang batas sa pagsasama ng armas. Sa weapon synthesis table. Anumang 3 armas na magkapareho ang antas at kulay ay maaaring pagsamahin ng 100%. Ay upgrade sa advanced na armas na may special effect. Nang makita ko ang huling linya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. 3 level 1 na armas ay maaaring synthesize sa isang level 2 na armas. Paano kung 3 level 1 na arko? Hindi tinukoy ng sistema na ang isang individual ay maaari lamang mag-bind ng isang arko. Kung makokolekta ko ang 3 magkakaibang uri ng arko, magti-trigger kaya ito ng nakatagong ultimate fusion. Kapag ang nakatutuwang ideyang ito ay nag-ugat sa aking isip, hindi na ito mawawala. Habang nasa panahon ng pahinga, nagmaneho ako ng submarino at sumisid sa mga guho ng isang ospital sa sentro ng lungsod. Sa lead sealed cabinet ng Nuclear Medicine Department, ginamit ko ang abyssal vortex at sa kabila ng kaunting radiation, natagpuan ko ang kinakailangang isotope heat source, kasama ang mga nakuha ko sa supermarket, ang mga nakolekta kong piyesa. Direkta kong sinintesize sa system. Pinili ko ang gumawa sa platform. Ding kinonsumo ang mga materyales.
Matagumpay na na-synthesize ang microbox nuclear battery. Isinaksak ko ang baterya sa energy slot ng submarino. Ang indicator light ng baterya, na dating kumikislap na pula ay naging asul-berde. Ang oxygen generator ay umugong ng bahagya, at muling nabuhay ang submarino. Hindi na ako pwedeng magtago sa ilalim ng tubig at magbukas ng mga kahon. Ngayong ligtas pa. Lalabas ako para kunin ang pangalawang arko. Agad akong bumalik sa main console, at itinaas ang lakas ng sonar radar sa pinakamataas. Direktang inabot ang 10 kilometro ang radius ng pag-scan. Berde ang radar wave. Berde ang radar wave. 3730 ang mga bilog na kumakalat. Ang mga bilog ay kumakalat. Puno ang screen. Puno ang screen. Ang mga kulay abo na tuldok ay kumakatawan sa mga guho ng gusali-giksi. Ilang beses na kumikislap, ang dilaw na tuldok ay isang mutant. Biglang sa hilagang silangang gilid ng radar map. Isang nakakasilaw na pulang tuldok ay regular na kumikislap. Ang pulang tuldok sa marka ng sistema ay kumakatawan sa isang walang ari na advanced na arko. Lumutang ng malalim hanggang 20 metro. Target sa hilagang silangan. Buong bilis. Umugong ang submarino. Hinalo ng malalaking propeller ang madilim na agos. Mabilis itong lumapit sa target na lugar. Sa pamamagitan ng periskop, nakita ko ang nakakasakal na tanawin ng katapusan ng mundo. Ang dating PCDCU ay nalubog na sa puti. Binaha ang malaking bahagi. Puno ng mga labi at lumulutang na bangkay. Ang malalaking mutated na sigul ay galit na tumutuka. At sa helipad ng 5-star na hotel sa unahan, may nakasabit na isang silver-grade luxury yacht na naglalabas ng pilak na liwanag. Ang kakaiba ay, ang tubig sa loob ng 10 metro ay malinaw, na naghihiwalay sa lahat ng lason, at bangkay ng perpekto. Mayroon itong sariling water purification at isolation field. Magandang bagay. Bagamat ligtas ang submarine. Masikip ang loob nito, at walang kagamitan sa pamumuhay. Kung makukuha ko ang yate na iyon, masisiyahan ako sa karangyaan ng isang 5-star hotel sa Apokalipsis. Ngunit malinaw, hindi lang ako ang naghahangad nito. Ang yate ay nakasabit sa tuktok ng hotel. At sa loob ng hotel, sa mga silid sa matataas na palapag, marami pang nakaligtas. Ngayon, may 7 o 8 lalaki. Nagutom na gutom, ang bumabasag sa salamin ng hotel sa itaas, at sinusubukang lumangoy patungo sa yete laban sa agos. Dali, yan ang silver level arc. Kung makuha natin yan, hindi tayo mamamatay. Ang nangungunang kalbong lalaki, na may hawak na palako ng bombero, ay nagpupumigla sa tubig. Sa decompression chamber, nagpalit si Lolo ng diving suit. Gusto niyang kunin ang gamit ko. Naghahanap ng kamatayan. Agad akong binalot ng malamig na tubig ng ilog, gamit ang high-pressure airflow na inilabas ng submarino. Umakyat ako. Lumabas ako sa tubig. Lumutang ako sa gilid ng yate. Ang babaeng iyan nangahas na agawin ang aming biktima. Patayin ninyo siya, mga kapatid. Agad na lumiko ang ilang lalaki. Ikinaway nila ang kanilang mga tubo at mga kutsilyo habang lumalangway patungo sa akin. Sa kanilang tingin, ang isang babae sa tubig ay tiyak na isang tupa na handang katayin. Ngumisi ako. Hindi na ako nakipag-usap pa sa kanila. Diretso kong binunot ang nail gun sa ilalim ng tubig at itinutok sa lalaking nasa unahan at pinindot ang gatilyo. May baril. Baril sa ilalim ng tubig. Ah! Ah! Sa pagkakataong ito, sinipa ko ang katawan ng yate gamit ang aking mga binti. At lumukso ako mula sa tubig. Agad kong hinawakan ang deck ng yate. Ang kumikinang na simbolo ng upuan ng barko. Sa sandaling hinawakan ko ito. Isang mainit na hangin. Ang biglang bumalot sa buong katawan ko. At ang lamig na naramdaman ko kanina. Sa malamig na tubig ay nawala ng tuluyan. Hinawakan ang walang ari na silver grade. Arc Luxury Yacht. Katangian, mabilis na paglalayad. Walang hanggang sirkulasyon ng tubig. Eco cabin na may constant temperature. Babala, mayroon ka ng arko. Ang pag-ugnay sa pangalawa ay nangangailangan ng 1 oras na pananatili. Override ang pahintulot. Countdown, 59 minuto 59 segundo. Ang unang kahon na submarino ay naghahari sa kailaliman ng dagat. Ang pangalawang marangyang yate ay nangingibabaw sa tubig. Kung makakaligtas ka lang sa 1 oras na ito, ang desperadong karagatan na ito ay magiging aking sariling Hardin. Ding, binabati kita, nakaligtas na luuluo, matagumpay. Na nakaligtas sa 1 oras ng antas ng kaligtasan. Opisyal na nakatali sa antas ng pila, na Arc Luxury Yacht. Nang marinig ko ang malamig, na electronic na boses ng sistema, sa aking isipan, sa wakas ay nakahinga ako. Sa loob ng 1 oras, pinanood ko ang kalbong lalaki na sumubok agawin ang arko. Dahil sa sugat ng bala, umakit siya ng mga isdang itim. Ang batas ng katapusan ng mundo ay kamatayan. Binuksan ko ang pinto ng yate.
Bumungad sa akin ang lamig at amoy ng lavender. Ang Persian carpet, leather sofa, at malaking bar ng alak ay nagpapakita ng karangyaan. Ngunit ang pinakakinagigiliwan ko ay ang walang hanggang sistema ng paglilinis ng tubig sa ilalim. Kaya nitong tuloy-tuloy na gawing purong inuming tubig ang baha na puno ng laso ng zombie. Paalala, nakita na mayroon ka ng 2 arko. Na-unlock ang pahintulot sa pag-imbak ng maraming arko. Maaari mong gawing enerhiya ang arko na hindi minamaneho at ilagay ito sa iyong palad na may disenyo ng buhawi sa kailaliman. Sa isang pag-iisip, ang marangyang yete sa ilalim ko ay naging mga pilak na tuldok at pumasok sa kaliwang palad ko. Kinabukasan, may tunog na plop. Nahulog ako sa malamig na tubig ng ilog, ngunit hindi ako nataranta. Muling umilaw ang aking palad ng asul. Pagkatapos ng pagkinang, ang malaki, malamig at puno ng digmaan na lumang submarine na may aura ng halimaw ay lumitaw sa malalim na tubig sa ilalim ko. Sanay kong binuksan ang takip sa itaas at pumasok sa loob ng submarine. Bumalik ako sa pamilyar na main control panel. Tinitingnan ko ang 2 ikon na tahimik na nakahiga sa tatoo sa aking palad. Ang isa ay kumakatawan sa isang submarine at ang isa ay kumakatawan sa isang yete. Bumuntong hininga ako, ngunit sa aking mga mata, nag-alab ang mas matinding ambisyon. Dahil 3 armas na magkapareho ang antas, ay maaaring pagsamahin para makagawa ng mas mataas na antas na armas. Maaaring pagsamahin para makagawa ng mas mataas na antas na armas. Paano kung makakolekta ako ng 3 arko? Hindi basta-basta magbubukas ang sistema ng maraming arko na imbakan. Ito ay tiyak na isang uri ng panghuling. Nakatagong paunang kondisyon para sa gameplay. Kailangan pa ng pangatlo. At dapat iba ang uri nito. Sa puntong ito, wala nang 2 oras bago matapos ang 4 na oras na ligtas na panahon. Kapag dumating ang matinding, yelo at malakas na bagyo, magiging napakadelikado ng agos sa ilalim ng tubig. Kailangan kong mahanap ang target bago iyon. Ang birding ripple sa radar screen ay kumalat ng paikot. Gaya ng inaasahan. Matapos ang unang ilang oras. Ng 76, matapos ang unang ilang oras. Ng matinding pag-agaw at eliminasyon. Ng matinding pag-agaw at eliminasyon. Matinding agawan at eliminasyon. Ang mga pulang tuldok sa loob ng 1-0 kilometro ay halos wala na. Kung may lumitaw man. Mabilis din itong kumikislap at nawawala. Mabilis din itong kumikislap at nawawala. Mabilis din itong kumikislap at nawawala. Malinaw na naunahan na kami. Hindi na ba talaga ito mahahanap? Kinagat ko ang labi ko. At mariin akong nakatitig sa screen. Nang dumaan ang radar wave. Sa pinakatimog na bahagi ng mapa, na kung saan ay ang dating underwater tunnel ng tulay sa ibabaw ng dagat ng lungsod. Isang napakahina, ngunit, nakakasilaw na gininto ang tuldok. Ang biglang kumislap sa gilid ng screen. Nabanggit sa impormasyon ng sistema, na ang ginto ay bihira. At ang tuldok ng liwanag na ito ay purong ginto. At ang pinakakakaiba ay, ang gininto ang tuldok na ito ay hindi nakatigil. Gumagalaw ito sa isang napakabagal na dalas. Ipinapakita ng depth gauge ang 120 metro. Madilim ang tunel sa ilalim ng dagat, at ang presyon ng tubig ay sapat upang durugin ang isang kotse. Hindi mararating ng iba. Ang kayamanan ay nasa panganib. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang submarino sa pasukan ng tunel. Ang searchlight ng submarino ay nakakasilip lang ng ilang metro sa harap ng maduming tubig. Ang malaking tunel sa ilalim ng dagat ay gumuho na sa maraming lugar dahil sa tsunami. Maraming baluktot na bakal ang nakakalat sa tubig. Maraming baluktot na bakal ang nakakalat sa tubig. Nalock ng sonar ang mga guho sa unahan. Nalock ng sonar ang mga guho sa unahan. Pinahinto ko ang submarino. Gamit ang searchlight, tiningnan ko. Agad akong kinilabutan. Hindi pala ito barko. Sa pagitan ng mga gumuhong bato, may nakasiksik na higanting nilalang, na parang balyena, mahigit 30 metro ang haba at may itim na baluti. Naghihirap ito, at lumilikha ng malakas na agos. Sa gitna ng malapad nitong likod, may nakabaon na kumikinang na gintong timon, ang biyolohikal na arka, ang mutant deep sea whale. Ang puso ko'y kumakabog. Ito ay mas bihira kaysa sa isang submarine. Hindi ito nangangailangan ng kuryente o gasolina. Mayroon itong nakakatakot na biyolohikal na baluti. Maaari pa nga itong magkaroon ng malalim na dagat. Espesyal na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang presyon ng tubig na umaabot sa 100 metro ay agad na naging parang isang peres ng higanting kamay na humawak ng mahigpit sa aking katawan. Ang diving suit ay naglabas ng nakakakilabot na tunog ng paglaban sa presyon. Pakiramdam ko ay may malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Maging ang paghinga ay naging napakahirap. Nagngalit ako ng ngipin. Gamit ang microthruster ng aking wetsuit, unti-unti akong lumangway patungo sa gintong timon sa likod ng higanting balyena. 30 metro, 20 metro, 10 metro. Nang ang aking mga daliri ay wala pang 5 metro. Mula sa gintong timon. Isang matinding pakiramdam ng nakamamatay na panganib. Ang biglang sumalakay mula sa dilim sa likuran. Walang anumang ingay.
Tanging ang paggalaw ng tubig, na pinunit ng matinding puwersa. Dahil sa aking likas na ugali, na nahasa sa apokalipsis. Bigla akong yumuko. Ang katawan ko ay lubhang. Walang galang na umikot sa tubig. Isang mabigat na harpoon na kasing kapal. Ng braso ng isang matanda na may mga baluktot na tinik, ay halos dumaplis sa aking diving helmet. Ang matutulis na tinik ay direktang pumunit. Sa panlabas na layer ng aking wetsuit sa balikat, agad na pumasok ang malamig na tubig dagat. Boom! Ang salapang ay tumusok. Sa baluti ng buto ng higanting balyena, at bumulwak ang malaking buko ng dugo. Ang higanting balyena ay naglabas ng isang masakit, at napakababang tunog ng pag-iyak na ultrasonic, na nagpasakit sa aking eardrum. Bigla akong lumingon. Tumingin sa direksyon kung saan binaril ang salapang. Sa anino ng gumuhong tunel. Dahan-dahang lumabas ang isang figura. Ito ay isang lalaki na nakasuot ng napaka-advanced, na dark blue na fully enclosed diving suit. Hawak niya ang isang mabigat na armas na naglalabas ng matinding pulang ilaw. Level is a red weapon pneumatic heavy harpoon. Ang bihasang mga ngaso na ito ay nakita ng naipit ang balyena at naghihintay lang na maubos ang lakas nito. O may tulad kong maging pain. Mabilis ka pala, maliit na daga. 3 oras ko nang binabantayan ang hayop na iyan. Sa tingin mo, makukuha mo iyan gamit ang sirang baril mo. Bago pa man matapos ang kanyang sinabi, napakahusay niyang hinila ang trangka. Ang pangalawang mabigat na salapang ay nakakarga na. Ang madilim na dulo ng baril ay muling nakatutok sa akin. Sa ganito kalalim na tubig, malaki ang paglaban ng agos. Ang aking neilgon ay epektibo. Sa loob lamang ng 1 metro. Samantalang ang kanyang salapang ay malinaw na mabigat na armas. Ang saklaw at lakas ay higit pa sa akin. Mamatay ka. Umisi ang lalaki, at pinindot ang gatilyo. Ang harpoon, na may amoy ng kamatayan ay sumisira sa tubig, at dumiretso sa aking dibdib. Sa kritikal na sandaling ito, ang utak ko ay kalmado. Hindi ako lumaban. Hindi ako lumaban. Hindi rin ako sumubok na umiwas. Sa tubig, ang bilis ng pag-atras ng isang tao ay hindi mas mabilis kaysa sa sandata. Gumawa ako ng isang lubhang nakakabaliw na hakbang. Ikiniskis ko ang aking mga binti sa nakausling bakal na semento at sinalubong ang paparating na salapang at buong bilis na lumukso. Sa likod ng balyena, ang salapang ay dumaan sa labas ng aking hita at pinunit ang aking wetsuit kasama ang malaking piraso ng laman. Kumalat ang matinding sakit sa buong katawan ko. Kumalat ang dugo sa tubig dagat, pero hindi ko na ininda ang sakit gamit ang momentum na ito ng pagtalon pasulong. Ang aking palad ay matinding, mahigpit na dumapo sa upuan ng bangka na nagliliwanag ng ginto. Isang napakalaking gininto ang enerhiya ang dumaloy sa aking utak mula sa aking palad. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang tubig sa paligid ko. Ang buong katawan ko ay hinila ng isang malakas na puwersa ng paghila sa isang silid na may pader na laman na naglalabas ng malambot na bioluminescence. Ding, binabati kita, survivor, sa paghawak sa dark gold grade, biological na arca, mutated deep sea wall. Dahil mayroon ka ng 2 arca, sinusuri ng sistema ang iyong mga pahintulot. Buhay ako. Pinakamataas na babala. Nakita ang nakaligtas at ang kanilang teknolohikal na submarino. Yacht at biological na balyena, 3 seri ng arca. Natugunan ang natatanging nakatagong kondisyon ng server. Na-trigger ang mythical arc fusion. Gusto mo bang simulan agad ang 3-in-1 fusion? Talaga bang magagawa ito? Babala, tatagal ng 1-0 minuto ang fusion. Sa panahong ito, sa pilitang lilitaw ang 3 arc. Ang sumasabog na liwanag ng himala ay aakit sa lahat sa loob ng 1 kilometro. Lahat na nakaligtas at mutated na nilalang. Babala, ang mga pahintulot sa pagtatanggol sa panahon ng pagsasanib ay hindi gumagana. Kung mapatay, lahat ng 3 arko ay maglalabas ng mga dayuhan. Tiningnan ko ang lumabas. Pulang dugong panel ng babala. Pakiramdam ko ay may isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang tukso ay ang sukdulan. Pero nakamamatay din ang kapalit. 1-0 minuto ng walang depensa. Ang mas malala pa, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng paningin sa mga neuro ng balyena. Malinaw kong nakita na ang lalaking may hawak. Na sa lapang sa labas ay hindi umalis. Nakita niya akong pumasok sa loob ng balyena. At lubos siyang nagalit. Galit na galit siyang nagwawagayway. Ng pulang kutsilyo sa ilalim ng tubig. At baliw na hinihiwa ang mga sugat ng balyena para pahirapan ito hanggang mamatay. At pilitin akong lumabas. Kung hindi ako mag-synthesize, mamamatay ang balyena sa kamay niya. Hindi rin ako makakatakas. Kung si Hicheng ay hindi lang kakaharapin ang nangungunang mga ngaso na ito, kundi aakit din ng lahat ng halimaw at bandido. Dahil wala nang atrasan. Magpatalo na tayo ng malaki.
Kanselahin ang pagsasanib. Ngayon, hindi talaga ito ang oras para mag-synthesize. Ang nangungunang Dever Hunter sa labas, na may hawak na level 1 pulang armas, isang pneumatic heavy spirit catching fork, ay nagbabantay pa rin. Kung pinindot ko ang kumpirma kanina, ang malalim na dagat na balyena na ito, na nagsisilbing ikatlong safe house, ay mawawalan agad ng lahat ng panlabas na depensa. Nagiging isang kumikinang na taba, sa ilalim ng nakakatakot na presyon ng tubig, na may lalim na 100 metro at sa harap ng malakas na putok ng kaaway. Hindi ako makakatagal ng 1 segundo. At magiging durog na laman. Pinigilan ko ang matinding sakit sa aking hita, at sinimulan kong tingnan ang loob ng dark gold level biological arc na ito. Sa loob ng biocabin, na naglalabas ng asul na ilaw, ang matibay na braso ng laman ay perpektong humaharang. Sa presyon ng tubig at lamig ng 100 metrong lalim ng dagat, sa gitna ng kabin ay nakalutang ang mga neural tentacle na naglalabas ng ginintuang ilaw, na siyang upuan ng bioarc. Biglang may malakas na tunog ng pagbangga at paghiwa. Ungol ng sakit ng balyena, nanginginig ang laman, akala mo ligtas ka na sa tiyan ng halimaw. Malapit na siyang mamatay sa gutom sa ilalim ng mga guho, kapag naubos ko na ang dugo niya. Ikaw at ang barko ay akin na. Ah! Pinahihirapan niya ako. Sa pagtatangkang patayin ang balyena, para pilitin akong lumabas. Gutom na gutom. Kumonekta sa dark gold creature. Arc mutated deep sea well. Kalagayan, malubhang gutom, mahina, nakulong. Kailangan kumain ng maraming pagkain na may mataas na kalorya. Ang material ay nagiging bioenerhiya. Sino ang makakakuha ng toneladang pagkain para pakainin ang halimaw? Pero ako, kaya ko. Dahil sa nauna kong 0 peso shopping sa supermarket at ang tanging double crit egg sa buong server. Ang pinakamarami kong supply ay high energy food. Gusto mo akong patayin sa gutom? Hahayaan kitang makita ang tunay na mabigat na biotank. Sa isang pag-iisip, bumukas ang aking kaliwang kamay na kailaliman. Daan-daang kahon ng high-energy compressed military rations at high-concentrated nutrient solution ang bumuhos na parang talon. Sa bioconversion hub, hindi ako nagtipid sa pagbuhos ng sapat na pagkain para sa isang buwang supply ng 100 kataong kampo. Habang ang napakaraming high-calorie na pagkain ay mabilis na natutunaw. Isang himala ang nangyari. Ang dating malabong bioluminescence ay agad na naging nakakasilaw. Malinaw kong nararamdaman ang isang napakakakilakilabot at mabangis na puwersa ng buhay na kasalukuyang nagbabangon sa malaking katawan na ito. Sa pamamagitan ng ibinahaging paningin ng neuron, nakita ko ang mga sugat sa balat ng balyena, na napunit ng mga harpoon at sable, na gumagaling sa bilis na nakikita, mabilis na gumaling, at natakpan ng isang mas makapal at matigas na baluti ng buto. Ang tibok ng puso ng higanting balyena ay naging nakakabingi. Bawat tibok ay lumilikha ng isang marahas na agos sa ilalim ng dagat. Samantala, sa labas, ang taong may hawak ng pulang sandata, hindi pa rin alam ng mga ngaso. Anong nangyayari? Bakit tumigas ang balat ng hayop na ito? Pilit na isinusaksak ng lalaki ang kanyang sundang sa sugat ng balyena, ngunit narinig niya ang isang malakas na tunog na nagpamanhid sa kanyang kamay. Hindi man lang nagkaroon ng marka ang sundang. Walang puting marka man lang. Nagulat siya. Sa pamamagitan ng salamin ng diving suit, natuklasan niya ng may takot ang bundok ng laman sa harap niya, na halos patay na, biglang tumigil sa pag-iyak. Sa susunod na segundo, 2 higanting ilaw na parang searchlight. Ang mga matang nagliliyab. Sa matinding gininto ang liwanag, ay biglang bumukas, sa madilim na kalaliman ng dagat. Puno ng kalupitan at lamig. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Paano siya nabuhay bigla? Huli na para tumakas ngayon. Durogin mo siya. Hindi. Tulong. Sa gitna ng malakas na agos, na nilikha ng higanting balyena, ang ipinagmamalaki nitong mga thruster ay agad na nasira. Kinokontrol ko ang higanting balyena, at napakatumpak na ginamit ko ang malaki nitong katawan para banggain ang isang gumuguhong haliging bakal sa tabi. Isang malaking bato mula sa kisame ng tunel, na may bigat na 10 tonelada ang bumagsak. Karma. Mamatay kang walang labi. Malamig kong pinanood ang eksenang ito. Walang anumang emosyon sa aking kalooban. Sa panahon ng apokalipsis, ang awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Buksan ang bibig, kunin ang mga samsam. Nagbigay ako ng utos sa pamamagitan ng aking mga neuron. Binuksan ng higanting balyena ang malalim nitong bibig. Kinain ang paligid ng labi ng lalaki. Lahat ng gamit ay nilamon.
Ding, nakakuha ng pandarambong, antas isa pulang armas. Pneumatic heavy wall fork. Kasalukuyang may 2 pulang armas. Isang armas na lang ang kulang para sa pagsasama ng armas. Walang gaanong panganib. Hindi lang matagumpay na nakuha. Ang ikatlong bihirang arko. Nakakuha pa ako ng isang top tier na armas. Nakaon ang sonar radar. Iniskan ang nakapaligid na tubig. Kinumpirma ko sa pamamagitan ng bioradar ng higanting balyena. Sa loob ng 1 kilometro. Maliban sa mga ordinaryong mutated na isda, na natakot at nagtatakbuhan dahil sa presensya ng higanting balyena, wala nang senyales ng mga nakaligtas. Sa wakas, ligtas na. Kinuha ni Loolo ang mga gamit medikal. At binenda ang sugat. Ang lalim na paglaban sa presyon at radar ng kahon ng submarino. Ang walang hanggan ng marangyang yete. Paglilinis ng tubig at marangyang ekolohiya. Ang biolohiya ng malalim na dagat na balyena. Baluti at matinding lakas. Kung pagsasamahin ang tatlong ito, anong uri ng halimaw? Ang mabubuo. Sistema, simulan ang 3-in-1 mythic fusion. Sistema, simulan ang 3-in-1 mythic fusion. Kumpirmado ang utos. Ang tanging nakatagong channel ng synthesis sa buong server ay binuksan. Babala, kumpirmahin ang panganib sa pagsasanib. Ang pagsasanib ng mythic level ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya mula sa langit at lupa. Countdown sa pagsasanib, 1-0 minuto. Babala. Sa panahon ng pagsasanib, ang ARC ay papasok sa isang solidong estado ng muling pagpapatatag ng enerhiya. Lahat ng pisikal at biolohikal. Sa pilitang inalis ang pananggalang. Babala. Dahil sa batas, ang pagsasanib ay dapat gawin sa ibabaw ng tubig o sa mababaw na lugar. Ang ARC ay sa pilitang aahon. Ang abyssal vortex sa kaliwang palad ko ay sobrang init. Ang ilusyon ng submarine at yate ay lumipad mula sa kanyang palad ng walang kontrol. At ang katawan ng higanting balyena ay nagsama-sama sa tubig dagat. Isang napakaliwanag na sinag, na pinagsama ang asul, pilak, at madilim na ginto, isang ilaw ng himala, ay sumabog mula sa loob ng higanting balyena. Ah! Naku! Ang sinabi ng sistema na pagliwanag ng buong mapa ay mas totoo kaysa sa inaakala ko, ng 1-0 beses. Ang ganitong antas ng kababalaghan ay parang nagpapahayag sa buong mundo na may pambihirang kayamanan na bumaba dito. Ang malaking katawan ng balyena ay tuluyang lumitaw mula sa tubig at lumutang sa maalong ilog. Ang tatlong kulay ng liwanag ay bumuo ng isang malaking energy kokoon na bumalot sa amin. Ngunit sa loob ng kokoon, malinaw kong nararamdaman na humihina ang baluti ng balyena. Kahit anong ordinaryong espada ay madaling makakatuhog dito. Sa sandaling iyon, ang biological radar ng balyena ay biglang naglabas ng matinding alarma. Mabilis akong yumuko para tumingin. Nakita ko sa radar screen, ang paligid na dati walang laman ay biglang nagliwanag ng napakaraming pulang tuldok. 1-0, 50, daan-daan. Ang mga pulang tuldok na iyon ay, sa napakabilis na bilis, mula sa lahat ng direksyon patungo sa aking kinatatayuan ng sinag ng liwanag, sa siwang ng light kokoon. Nakita ko na nga, sa malayo sa ibabaw ng tubig, ang mahigit 10 sirang speedboats. At mga balsa na may nakatali na gascan. Paparating sila ng buong bilis, puno ang mga bangka ng mga taong may hawak, na itak at homemade Molotov cocktails. Maging ang nakaligtas sa gawang bahay na shotgun. Ah! Milagro! Kung saan may liwanag, may super arc. Nakawan niyo at patayin ang mga tao sa loob. Ang baliw na hiyawan ay, dinala ng malakas na hangin sa aking mga tainga. Countdown, 0 minuto 45 segundo. May halos 1-0 minuto pa, at wala akong depensa. Dahan-dahan akong tumayo. Dumudugo ang sugat sa aking hita. Pero wala akong naramdamang sakit. Hawak ko sa kaliwang kamay ang high-pressure underwater nail gun. At sa kanang kamay naman ang bagong nakuhang pneumatic heavy walling harpoon. Ang tingin niya sa sandaling ito ay naging mas malamig pa sa yelo sa kailaliman ng dagat. Gusto mong agawin ang akin. Kung gayon, buhay mo ang kapalit. Countdown, 0 minuto, 15 segundo. Ang malaking katawan ng higanting balyena sa dagat ay napilitang lumutang. Ang sinag na tumago sa langit at lupa, ang tatlong kulay na ilaw ng himala, ay hindi lamang nagbigay liwanag sa madilim na katapusan ng mundo, kundi sinindihan din nito ang lahat ng kasakiman ng mga nakaligtas sa loob ng 1 kilometro. Nakatayo ako sa malawak na likod ng higanting balyena, at agad akong nabasa ng malamig na ulan. Ang sugat sa aking hita ay hinugasan ng ulan, na nagdulot ng matinding sakit, pero hindi man lang ako kumurap.
Purong mantika. Ang nagpakawala ng nakakabaliw na tawa. Ang nagpakawala ng nakakabaliw na tawa. Ang Leviathan na nagnakaw ng espiritu.
Malamig ko siyang tinitigan. Malamig ko siyang tinitigan. Ang kumpanya ng pakpak. Pakpak ng kumpanya. Pinagmulan ng misyon. 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 Ang templo ni Jingsheng na malapit sa patlang ng tula. Sino ka? Paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo sa teritoryo ni General Manager Wang? Ikaw ang masamang espiritu ni General Manager Wang, hindi ba? Tingnan mo ako. Mga kapatid, pakitaan natin siya. Gamit ang torpedo gun.
Malaki ang tindahan. Ang sariling hangin ng butas ay binago sa isang mainit na listahan ng kagandahan.
Lalagyan ng gin pool. Ako si Huaye, ang malalim na dagat, ang pangkalahatang direktor.